Minsan ba may nakilala kang tao na parang gagawin ng lahat para lang mapansin? Yung tipong laging may drama, laging may kwento, at parang hindi kumpleto ang araw nila kapag walang tumitingin o nakikinig sa kanila. Pero ang tanong, arte lang ba talaga iyon? O may mas malalim na dahilan kung bakit may mga taong tinatawag na attention seeker? Ayon sa psychology, ang pagnanais ng pansin ay hindi lang simpleng ugali. Minsan ito ay konektado sa emosyon, insecurities at mga karanasan na humubog sa kanilang pag-uugali. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang attention seeker ayon sa psychology, bakit may mga taong ganito at kung paano mo sila makikilala sa totoong buhay. Bago tayo magsimula, kung gusto mo ng mga ganitong topic tungkol sa human psychology, emotions at behavior, huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong kaalamang ibabahagi ko. 1. Attention seeker. Ang sikreto sa likod ng taong laging gusto ng pansin. May mga tao na parang hindi kumpleto ang araw kapag walang pumapansin sa kanila. Madalas silang magkwento ng mga bagay na parang pinalalaki. Minsan naman gumagawa sila ng drama o eksena sa harap ng iba. Kapag may gathering, gusto nilang sila ang nasa gitna ng usapan. Kapag may problema, parang kailangan malaman ng lahat. At kapag walang pumapansin, tila nagiging tahimik ang mundo para sa kanila. Sa unang tingin, maraming tao ang nagsasabi na arte lang iyon. Iniisip ng iba na naghahanap lang sila ng gulo o gusto lang nilang maging sentro ng atensyon. Pero ayon sa psychology, mas malalim ang dahilan kung bakit may mga taong laging naghahanap ng pansin. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang tinatawag na emotional validation. Likas sa tao ang gusto na mapansin, marinig at maramdaman na mahalaga siya sa iba. Ngunit kapag ang isang tao ay hindi nakaranas ng sapat na atensyon o pagpapahalaga noon, maaari niyang hanapin ito sa ibang paraan habang siya ay tumatanda. Halimbawa, may mga taong lumaki sa kapaligiran na bihira silang purihin o pakinggan. Minsan, kahit nagsasalita sila, ay walang nakikinig. Dahil dito, natutunan ng kanilang isip na ang pansin mula sa ibang tao ay isang bagay na kailangang habulin. Habang tumatagal, nagiging bahagi ito ng kanilang pag-uugali. Gumagawa sila ng paraan upang mapansin. Maaaring sa pamamagitan ng pagkwento ng dramatikong karanasan, pagpapakita ng emosyon, o paggawa ng mga bagay na siguradong mapapatingin ng ibang tao. May isa pang dahilan kung bakit nagiging attention seeker ang isang tao. Ito ay ang kakulangan sa self-worth. Kapag ang isang tao ay hindi sigurado sa kanyang halaga, minsan hinahanap niya ang kumpirmasyon mula sa iba. Kapag may pumansin sa kanya, kahit sandali, nakakaramdam siya ng pakiramdam na mahalaga siya. Sa psychology, ang pansin mula sa ibang tao ay parang maliit na gantimpala sa utak. Kapag may nakikinig, pumapansin, o nagbibigay ng reaksyon, nakakaramdam ang tao ng kasiyahan. Kaya kapag nasanay ang isang tao na doon kumukuha ng pakiramdam ng halaga, mas lalo niyang hahanapin ito. Pero mahalagang tandaan na hindi lahat ng attention seeker ay masama ang intensyon. Minsan, ito ay paraan lamang ng isang tao para mapunan ang kakulangan na matagal na niyang nararamdaman. Sa halip na agad silang husgahan, mas makakatulong kung mauunawaan natin kung saan nanggagaling ang kanilang pag-uugali. Dahil sa likod ng taong laging gustong mapansin, maaaring may isang taong matagal nang naghihintay na tunay na mapakinggan. 2. Bakit may mga taong hindi mabubuhay nang walang pansin? Napansin mo na ba na may mga taong parang hindi mapakali kapag walang pumapansin sa kanila? Kapag tahimik ang paligid at walang nakikinig, para bang may kulang. Kaya minsan gumagawa sila ng paraan para mapansin. Maaaring magkwento sila ng sobrang dramatikong karanasan, magbiro ng malakas, o kaya ay gumawa ng eksena na siguradong magpapatigil ng atensyon ng mga tao sa paligid. Para sa ibang tao, maaaring isipin na simpleng paghahanap lang ito ng atensyon. Pero ayon sa psychology, may mas malalim na dahilan kung bakit may mga taong parang hindi komportable kapag wala silang pansin mula sa iba.
Ang isa sa mga dahilan ay ang tinatawag na psychological need for recognition. Likas sa tao ang gustong maramdaman na napapansin siya at mahalaga siya sa ibang tao. Ang pansin mula sa iba ay parang kumpirmasyon na may halaga ang ating presensya. Kapag ang isang tao ay nasanay na makakuha ng pansin bilang paraan para maramdaman ang kanyang halaga, maaaring maging bahagi ito ng kanyang pagkatao. Unti-unti, nagiging normal para sa kanya na laging naghahanap ng reaksyon mula sa ibang tao. May mga pagkakataon din na ang ugaling ito ay nagsisimula pa noong bata pa ang isang tao. Halimbawa, kung ang isang bata ay nakakakuha lamang ng atensyon kapag siya ay nagiging maingay, nagiging makulit, o gumagawa ng kakaiba, maaaring matutunan ng kanyang isip na iyon ang paraan para mapansin. Habang tumatanda siya, dala niya ang parehong pattern. Kapag walang pumapansin, pakiramdam niya ay parang nawawala ang kanyang presensya. Kaya gumagawa siya ng paraan para ibalik ang pansin ng mga tao sa kanya. May isa pang dahilan na ipinaliwanag ng psychology. Ang pansin mula sa ibang tao ay nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan sa utak. Kapag may pumapansin, may nakikinig, o may nagre-react sa sinasabi ng isang tao, nakakaramdam siya ng emosyonal na gantimpala. Dahil dito, maaaring masanay ang isip na hanapin ang parehong pakiramdam ng paulit-ulit. Sa paglipas ng panahon, nagiging cycle ito. Mas maraming pansin ang nakukuha ng isang tao, mas lalo niya itong hinahanap. At kapag wala ito, maaaring makaramdam siya ng kawalan o hindi pagiging mahalaga. 3. Attention Seeker Psychology. 7. Palatandaan na gusto lang nila ng pansin. Minsan mahirap agad malaman kung ang isang tao ay simpleng expressive lang o talagang naghahanap ng pansin. May mga taong natural na masigla at madaldal. Ngunit ayon sa psychology, may ilang malinaw na palatandaan na ang isang tao ay ginagawa ang mga bagay hindi dahil natural ito sa kanya, kundi dahil gusto niyang makuha ang atensyon ng iba. Narito ang ilang palatandaan na maaaring nagpapakita na ang isang tao ay naghahanap lamang ng pansin. Una ay ang pagiging sobrang dramatiko. Ang mga simpleng pangyayari ay nagiging malaking kwento kapag sila ang nagkukwento. Ang maliit na problema ay nagiging parang napakalaking pangyayari. Ginagawa ito ng ilan dahil alam nilang mas maraming tao ang makikinig kapag mas emosyonal o mas dramatiko ang kwento. Ikalawa ay ang palaging gustong maging sentro ng usapan. Kapag may nagkukwento, bigla nilang isisingit ang sarili nilang karanasan para bumalik sa kanila ang atensyon. Kahit hindi sila ang paksa, gumagawa sila ng paraan para mapunta sa kanila ang usapan. Ikatlo ay ang madalas na paghahanap ng papuri. Ang isang attention seeker ay kadalasang naghihintay ng reaksyon mula sa iba. Kapag may ginawa sila, gusto nilang marinig ang papuri o pagkilala. Kapag wala silang natanggap na reaksyon, maaaring makaramdam sila ng pagkadismaya. Ikaapat ay ang paggawa ng eksena sa harap ng maraming tao. Maaaring magbiro ng sobra, magsalita ng mas malakas kaysa sa iba, o gumawa ng kakaibang bagay para mapansin. Ikalima ay ang pagpapakita ng problema sa publiko. May mga taong kapag may pinagdadaanan, agad nila itong ibinabahagi sa maraming tao. Minsan hindi dahil gusto lang nilang maglabas ng saloobin, kundi dahil umaasa silang makakuha ng simpatya o pansin. Ika-6 ay ang pagiging sobrang aktibo sa pagpapakita ng sarili. Maaaring sa paraan ng pagsasalita, pagkilos, o kahit sa paraan ng pagpapakita ng kanilang buhay sa iba. Lahat ng ito ay maaaring paraan para manatili silang napapansin. At ang ikapito ay ang pagiging hindi komportable kapag hindi sila napapansin. Kapag ang usapan ay napunta sa ibang tao at hindi na sila ang sentro ng atensyon, maaaring makaramdam sila ng pagkainis o kaya ay gumawa ng paraan para bumalik sa kanila ang pansin. Ayon sa psychology, ang mga ugaling ito ay hindi laging nangangahulugan na masama ang intensyon ng isang tao. Sa maraming pagkakataon, ito ay konektado sa pangangailangan ng tao na maramdaman na siya ay mahalaga at napapansin. Sa likod ng mga kilos na tila paghahanap ng pansin, maaaring may isang taong nais lamang maramdaman na siya ay nakikita, naririnig, at may halaga sa mata ng iba. 4.
Ang tunay na dahilan kung bakit may mga taong attention seeker. Kapag may taong laging naghahanap ng pansin, madalas mabilis silang nahuhusgahan. Sinasabi ng iba na sila ay maarte, madrama, o gusto lang maging sentro ng atensyon. Ngunit ayon sa psychology, hindi ganito kasimple ang paliwanag sa likod ng ugaling ito. Sa maraming kaso, ang pagiging attention seeker ay hindi basta ugali na pinili ng isang tao. Madalas itong nagsisimula sa mga karanasan na humubog sa kanilang emosyon at pagtingin sa sarili. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kakulangan sa atensyon noong sila ay mas bata pa. Ang isang bata na bihirang mapansin, pakinggan o purihin ay maaaring lumaki na may pakiramdam na kailangan niyang gumawa ng kakaiba para lamang mapansin. Unti-unti, natutunan ng isip na ang pansin mula sa ibang tao ay isang bagay na kailangang habulin. May mga pagkakataon din na ang pansin na natatanggap ng isang tao ay nanggagaling lamang kapag siya ay gumagawa ng drama o kakaibang kilos. Halimbawa, kung ang isang bata ay napapansin lamang kapag siya ay nagiging maingay o gumagawa ng eksena, maaaring matutunan ng kanyang isip na iyon ang paraan para makuha ang atensyon ng iba. Habang tumatagal, ang ganitong pattern ay nagiging bahagi ng kanyang personalidad. Kapag siya ay nasa harap ng ibang tao, natural na sa kanya na gumawa ng paraan para mapansin. May isa pang dahilan na ipinaliwanag ng psychology, at ito ay ang pakiramdam ng insecurity. Kapag ang isang tao ay hindi sigurado sa kanyang sariling halaga, madalas niyang hinahanap ang kumpirmasyon mula sa iba. Ang simpleng reaksyon, papuri, o pansin mula sa ibang tao ay nagiging paraan para maramdaman niyang siya ay mahalaga. Dahil dito, nagiging mahalaga sa kanya ang atensyon ng iba. Hindi lamang ito simpleng paghahanap ng pansin. Para sa kanya, ito ay paraan para mapunan ang kakulangan na matagal na niyang nararamdaman sa loob. Mahalagang tandaan na hindi lahat ng attention seeker ay gumagawa nito para mang-istorbo o mang-agaw ng pansin. Sa maraming pagkakataon, ito ay paraan lamang ng isang tao para maramdaman na siya ay nakikita at pinapahalagahan. Kapag naunawaan natin ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang pag-uugali, mas madali nating makita na sa likod ng taong laging gustong mapansin, maaaring may isang taong matagal nang naghahanap ng tunay na pagkilala at pag-unawa. 5. Hindi ka lang napapansin. Ito ang psychology ng attention seeker. May mga tao na kapag hindi sila napansin, parang may mali agad sa kanilang pakiramdam. Kapag tahimik ang paligid at walang tumitingin o nakikinig sa kanila, tila ba may kulang. Kaya minsan gumagawa sila ng paraan para mapansin. Nagkukwento sila ng mas malakas, nagpapakita ng emosyon, o kaya ay gumagawa ng bagay na siguradong mapapansin ng iba. Sa paningin ng maraming tao, maaaring isipin na gusto lang nilang maging sentro ng atensyon. Pero ayon sa psychology, ang ganitong pag-uugali ay kadalasang may mas malalim na pinanggagalingan. Ang isang mahalagang konsepto dito ay ang pakiramdam ng pagiging invisible. May mga taong lumaki o dumaan sa mga karanasan kung saan pakiramdam nila ay hindi sila napapansin. Maaaring madalas silang hindi pinapakinggan, hindi nabibigyan ng sapat na atensyon, o pakiramdam nila ay laging nasa likod lamang sila ng ibang tao. Kapag paulit-ulit itong nararanasan, maaaring mabuo sa isip ng isang tao ang paniniwala na kailangan niyang gumawa ng mas malakas o mas kapansin-pansin na kilos para mapansin siya. Sa ganitong paraan, ang paghahanap ng pansin ay nagiging paraan para iparamdam sa sarili na siya ay naririto at may halaga. Kapag may nakapansin sa kanya, kahit sandali lamang, nakakaramdam siya ng kumpirmasyon na siya ay nakikita ng ibang tao. May paliwanag din ang psychology tungkol sa epekto ng pansin sa utak ng tao. Kapag ang isang tao ay napapansin, pinapakinggan, o binibigyan ng reaksyon, nakakaramdam siya ng emosyonal na kasiyahan. Ang pakiramdam na ito ay nagiging dahilan kung bakit gusto ng isip na maranasan ito muli. Dahil dito, ang isang tao na nasanay na makuha ang pakiramdam na ito mula sa pansin ng iba ay maaaring mas lalo pang maghanap ng mga sitwasyon kung saan siya mapapansin. 6. Attention seeker. Mindset. Bakit ginagawa nila ang lahat para mapansin?
Napansin mo ba na may mga taong parang gagawin ang halos lahat para lamang mapansin ng iba? Minsan nagsasalita sila ng mas malakas kaysa sa lahat. Minsan nagkukwento sila ng mga bagay na tila pinalalaki. At may mga pagkakataon na gumagawa sila ng eksena na siguradong mapapatingin ang mga tao sa paligid. Sa paningin ng iba, maaaring isipin na gusto lamang nilang maging sentro ng atensyon. Ngunit ayon sa psychology, may partikular na paraan ng pag-iisip na maaaring magtulak sa isang tao na gawin ang lahat para mapansin. Ito ang tinatawag na attention-seeking mindset. Sa mindset na ito, ang pansin ng ibang tao ay nagiging mahalagang bahagi ng kanilang pakiramdam ng halaga. Kapag may pumapansin sa kanila, nakakaramdam sila ng kumpirmasyon na sila ay mahalaga at may presensya. Ngunit kapag wala silang natatanggap na pansin, maaaring makaramdam sila ng pakiramdam na tila hindi sila nakikita o hindi sila mahalaga sa mata ng iba. May mga pagkakataon din na ang ganitong mindset ay nagsisimula sa mga karanasan noong mas bata pa ang isang tao. Halimbawa, kung ang isang bata ay napapansin lamang kapag siya ay gumagawa ng kakaiba o dramatikong kilos, maaaring matutunan ng kanyang isip na iyon ang paraan para makuha ang atensyon ng mga tao sa paligid. Habang siya ay lumalaki, dala niya ang parehong paraan ng pag-iisip. Kapag gusto niyang maramdaman na siya ay mahalaga, gumagawa siya ng paraan para makuha ang pansin ng iba. May paliwanag din ang psychology tungkol sa epekto ng pansin sa emosyon ng tao. Kapag ang isang tao ay pinapansin o pinapakinggan, nakakaramdam siya ng kasiyahan at kumpirmasyon. Ang pakiramdam na ito ay maaaring maging dahilan kung bakit gusto ng isip na maranasan ito muli. Dahil dito, ang isang taong may ganitong mindset ay maaaring patuloy na gumawa ng mga kilos na magbibigay sa kanya ng pansin mula sa ibang tao. Hindi lahat ng taong naghahanap ng pansin ay ginagawa ito para mangagaw ng atensyon. Sa maraming pagkakataon, ito ay paraan lamang ng isang tao para maramdaman na siya ay nakikita, pinapakinggan at may halaga sa mata ng iba. 7. Psychology ng attention seeker. Ang ugaling. Akala mo arte lang. May mga pagkakataon na kapag may taong sobrang nagpapansin, agad natin silang hinuhusgahan. Madalas nating sabihin na sila ay maarte, mahilig sa drama, o gusto lang maging sentro ng usapan. Para sa marami, ang ganitong ugali ay tila simpleng pagpapapansin lamang. Pero ayon sa psychology, ang ugaling akala natin ay arte lang ay maaaring may mas malalim na dahilan. Ang paghahanap ng pansin ay kadalasang konektado sa emosyonal na pangangailangan ng isang tao. Likas sa bawat tao ang nais mapansin, marinig at maramdaman na siya ay mahalaga. Ngunit kapag ang pangangailangang ito ay hindi napunan sa tamang paraan, maaaring maghanap ang isang tao ng ibang paraan para maramdaman ito. May mga taong lumaki sa kapaligiran kung saan bihira silang mapansin o mapakinggan. Minsan kahit may sinasabi sila ay walang tumitingin o nakikinig sa kanila. Dahil dito, maaaring mabuo sa kanilang isip ang paniniwala na kailangan nilang gumawa ng mas kapansin-pansin na kilos para mapansin. Sa paglipas ng panahon, ang pag-uugaling ito ay nagiging bahagi ng kanilang pagkatao. Kapag nasa harap sila ng ibang tao, natural na sa kanila na magsalita ng mas malakas, magkwento ng mas dramatiko, o gumawa ng mga kilos na magdadala ng atensyon sa kanila. May paliwanag din ang psychology tungkol sa epekto ng pansin sa emosyon ng tao. Kapag ang isang tao ay napapansin o pinapakinggan, nakakaramdam siya ng pakiramdam na siya ay mahalaga. Ang simpleng reaksyon mula sa ibang tao ay maaaring magbigay ng emosyonal na kasiyahan. Dahil dito, ang isang tao na nasanay na makaramdam ng ganitong kasiyahan mula sa pansin ng iba ay maaaring mas lalo pang maghanap nito. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng attention seeker ay sadyang naghahanap ng drama. Sa maraming pagkakataon, ang ugaling akala natin ay arte lamang ay maaaring paraan ng isang tao para punan ang kakulangan sa pakiramdam ng pagiging mahalaga. 8. Bakit may mga taong laging drama psychology ng attention seeker? May mga tao na parang laging may drama sa kanilang buhay. Kahit maliit na pangyayari, nagiging malaking kwento.
Minsan tila mas emosyonal ang kanilang reaksyon kaysa sa inaasahan ng ibang tao. Dahil dito, may mga nagsasabi na sila ay mahilig gumawa ng drama o sadyang nagpapapansin lamang. Ngunit ayon sa psychology, ang pagiging laging dramatiko ay maaaring may mas malalim na pinanggagalingan. Ang drama ay isa sa mga paraan kung paano nakakakuha ng pansin ang isang tao. Kapag ang isang kwento ay puno ng emosyon o tensyon, mas maraming tao ang nakikinig at nagbibigay ng reaksyon. Dahil dito, nagiging mas madali para sa isang tao na makuha ang atensyon ng iba sa pamamagitan ng dramatikong paraan ng pagsasalita o pagkilos. Sa ilang pagkakataon, natutunan ito ng isang tao mula pa noong bata siya. Halimbawa, kung ang isang bata ay mas napapansin lamang kapag siya ay umiiyak, nagagalit o gumagawa ng eksena, maaaring matutunan ng kanyang isip na ang emosyonal na reaksyon ang paraan para makuha ang pansin ng iba. Habang siya ay tumatanda, ang pattern na ito ay maaaring manatili. Kapag may nangyaring pangyayari sa kanyang buhay, maaaring mas maging dramatiko ang kanyang reaksyon dahil iyon ang paraan na nakasanayan niyang gamitin para mapansin. May isa pang paliwanag ang psychology tungkol dito. Ang pansin mula sa ibang tao ay nagbibigay ng pakiramdam na mahalaga ang isang tao. Kapag maraming nakikinig, nagre-react o nagpapakita ng simpatya, nakakaramdam ang tao ng emosyonal na kasiyahan. Dahil dito, ang pagiging dramatiko ay maaaring maging paraan para makuha ang parehong pakiramdam na iyon. Ngunit mahalagang tandaan na hindi lahat ng taong mukhang laging may drama ay sadyang naghahanap ng gulo. Sa maraming pagkakataon, ito ay paraan lamang ng isang tao para maramdaman na siya ay napapansin at pinapakinggan. 9. Attention seeker behavior. Ano ang nasa likod ng ugaling ito? May mga pagkakataon na kapag may taong laging nagpapansin, nagiging sentro siya ng usapan. May mga nagsasabing mahilig siyang magdrama. May iba naman na iniisip na gusto lang niyang agawin ang atensyon ng lahat. Sa unang tingin, madaling isipin na simpleng ugali lamang ito. Ngunit ayon sa psychology, ang behavior ng isang attention seeker ay kadalasang may mas malalim na dahilan kaysa sa nakikita sa ibabaw. Ang attention-seeking behavior ay madalas konektado sa pangangailangan ng tao na maramdaman na siya ay mahalaga. Likas sa tao ang nais mapansin at makaramdam na siya ay may lugar sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kapag ang isang tao ay nakaramdam ng kakulangan sa ganitong uri ng atensyon, maaaring maghanap siya ng paraan upang punan ito. Minsan ginagawa ito sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga bagay na nakakakuha ng reaksyon mula sa ibang tao. May mga pagkakataon din na ang ganitong behavior ay nagsisimula sa mga karanasan noong bata pa ang isang tao. Kung ang pansin mula sa iba ay nakukuha lamang kapag siya ay gumagawa ng kakaiba o emosyonal na kilos, maaaring matutunan ng kanyang isip na iyon ang paraan para mapansin. Habang tumatagal, ang pattern na ito ay nagiging bahagi ng kanyang pag-uugali. Kapag siya ay nasa harap ng ibang tao, natural na sa kanya ang gumawa ng paraan para makuha ang pansin. Ipinaliwanag din ng psychology na ang pansin mula sa ibang tao ay nagdudulot ng pakiramdam ng kasiyahan sa emosyon. Kapag may nakikinig, nagre-react o nagbibigay ng simpatiya, nakakaramdam ang isang tao ng kumpirmasyon na siya ay mahalaga. Dahil dito, ang isang attention seeker ay maaaring patuloy na gumawa ng mga kilos na magdadala ng pansin sa kanya. 10. Psychology facts. Paano mo makikilala ang isang attention seeker? Minsan mahirap agad malaman kung ang isang tao ay natural lamang na expressive o kung siya ay isang attention seeker. May mga taong likas na masayahin, madaldal, at mahilig makipag-usap. Ngunit ayon sa psychology, may ilang paraan upang mas madaling makilala kung ang isang tao ay sadyang naghahanap ng pansin. Ang isa sa mga unang palatandaan ay ang kanilang matinding pangangailangan sa reaksyon ng ibang tao. Kapag nagkwento sila o may ginawa, madalas nilang hinihintay ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Kapag walang pumansin o nagbigay ng reaksyon, maaaring mapansin na tila nababago ang kanilang mood o nagiging tahimik sila. Isa pang palatandaan ay ang palaging paglalagay ng sarili sa gitna ng usapan. Kahit ang kwento ay tungkol sa ibang tao,
may paraan silang ibalik ang usapan sa kanilang sariling karanasan o sitwasyon. Sa ganitong paraan, muli silang nagiging sentro ng atensyon. Makikilala rin ang isang attention seeker sa paraan ng kanilang pagpapakita ng emosyon. Minsan ang kanilang reaksyon ay mas malaki kaysa sa mismong pangyayari. Ang simpleng sitwasyon ay nagiging mas dramatiko kapag sila ang nagkwento o nag-react. May mga pagkakataon din na sila ay gumagawa ng mga bagay na siguradong mapapansin ng iba. Maaaring ito ay sa paraan ng pagsasalita, pagkilos, o kung paano nila ipinapakita ang kanilang sarili sa harap ng maraming tao. Ngunit ayon sa psychology, mahalagang tandaan na ang ganitong pag-uugali ay hindi laging nangangahulugan ng masamang intensyon. Sa maraming pagkakataon, ito ay konektado sa emosyonal na pangangailangan ng isang tao na maramdaman na siya ay napapansin at pinapahalagahan. Minsan, madaling husgahan ang isang tao na laging naghahanap ng pansin. Madalas natin silang tawaging maarte, dramatic, o mahilig magpapansin. Pero tulad ng nakita natin sa mga kwentong ito, hindi palaging ganoon kasimple ang katotohanan. Sa likod ng bawat ugali may dahilan. Sa likod ng bawat kilos, may emosyon. At sa likod ng taong tila laging gustong mapansin, maaaring may isang taong matagal nang naghahanap ng pakiramdam na siya ay nakikita, naririnig at mahalaga. Iyan ang isa sa mga bagay na ipinapakita sa atin ng psychology. Kapag mas nauunawaan natin ang human behavior, mas nagiging malinaw kung bakit kumikilos ang mga tao sa paraang minsan ay hindi natin agad naiintindihan. Dahil minsan, ang ugaling akala natin ay simpleng pagpapapansin lamang ay maaaring isang tahimik na paraan ng isang tao para sabihin na gusto rin niyang maramdaman na siya ay may halaga. Kung gusto mo pang matutunan ang mga ganitong psychology insights tungkol sa human behavior at personal development, mag-subscribe ka na at i-turn on ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong episode dito sa ating channel.